Nagsagawa ng press briefing si DILG Secretary Mar Rojas kanina kaugnay ng sitwasyon sa mga lugar na nasalanta ng bagyong Yolanda. Panoorin po natin ito. Non-food items, so distribution and donation management. May tao po kaming ilalagay dito on a permanent basis para sabihin ninyo kung hindi dito, kung mas malapit sa inyo sa Electric Warehouse sa likod ng city, pwede rin City Hardware or sa CSWDO ng city. Okay, yes sir. So next week we will open up the regional and division offices of counting of all teachers, and preferably in the last week of we can have a food for work program for the teachers who will do the clean up for the parang Brigada Eskwela manggagaling sa DSWD per school site. Per school site. Ha? Pero ano ito? Hindi ito wholesale. Ibig sabihin, hindi kailangan nyo sabihin, school site, A, B, C, D. Dadalhin, okay, bukas titingnan namin, A, B, C, D. Okay, sir. Parang, instead of lahat, konti-konti, magtapos tayo ng isa. Kasi then magiging functional government center na yan. Okay, sir. Kung pwede yan ang ating sistema. Kung kaya ninyo 20 sabay-sabay, okay. Kung kaya ninyo 50 sabay-sabay, okay. Pero hindi yung 200 tapos parang wala nangyari. Okay. By school, sir. By school yung By school site. Ha? Oh, sige. Okay. We are expecting to open classes by December if we can eventually put up makeshift classrooms according to Secretary. Pero palagay ko, ipagandaan ninyo yung school sites, matagalan ito, mahabaan ito, magiging evac centers yung mga yan. Yes, 50% of our schools are now being used as evacuation centers. Oh, that's why we are proposing for the putting up of makeshift buildings for our classrooms. Okay, thank you. To ensure the security of our main supply road, particularly galing sa Ormoc papuntang Tacloban. Yung area na po na yun, medyo siguro kakayanin po namin. Pero ang isang major concern namin yung Tacloban to Bicol area kasi medyo So the sound from Matlog sa port pa lang yun, meron na kaming president doon facilitating yung loading ng mga natin, mga vehicles priority makakross ng going to Allen. So ang problema na natin doon ngayon sa Matlog is only 8 barges are operational. So we are requesting additional barges para ma-facilitate yung movement lahat na vehicles coming from Manila to Bicol going to Allen. So from Allen all the way to Tacloban City, that is handled by the 803 Brigade under General Malinaw. So, i-clear ko lang po sir na Sa food delivery, sa lalawigan ng Leyte, sa 4 na pong bayan, tatlo po ang narating na kahapon. At today, uulitin yan, bukas, ganun din. At bawat truck na maparating dito, na magagamit namin, ay mas matadadagdagan pa ang kakayahan na magparating dyan. So 3rd and 38 na barangay sa Tacloban ay napadalhan na ng relief goods. At doon sa Eastern Samar ay 1/3 lang, 8 sa 24 na bayan ng Samar ang naparatingan na. Pero we expect that by today ay lalong dadami ang mapaparatingan. Itong sistema na ito na parang food brigade ay parang conveyor belt ito, no? Dahil yung pangkaraniwan ng mga sistema sa pagdadala ng mga pagkain and other goods sa mga bayan-bayan ay na-wash out kasama ni Yolanda. Kaya siniset up natin at kung sa simula ay baso-baso lang ang napaparating natin, sa sunod na araw ay nagiging tabo-tabo, sunod na araw nagiging balde-balde, timba-timba, hanggang parang hose na yan, regular na maaasahan ng mga kababayan natin. Obviously, hindi sapat ito sa pangangailangan. Napakalaki, napakalawak, napakatindi ng pangangailangan, pero nakapagsimula na ng pagse-setup ng sistema. Systemic po ang approach para hindi basta-basta bara-bara, tingi-tingi. At sa ganung paraan ay maaasahan ng ating mga kababayan na darating din itong mga pagkain na ito sa sapat na mga kantidad. Doon naman po sa law and order ay
nadinig naman po ninyo ang report, no? May mga ilang isolated instances ng reports of looting, pero more or less na-stabilize na. Mahigit sa 950 ang naparating na dagdag na PNP dito, at ang AFP naman ay more than 1,100 na ang tao dito. Meron pang dagdag na mga parating, pero na-stabilize na yung law and order situation dito. Yung mga inatake daw ng NPA na ganito, gano'n, lahat po yung walang basihan, walang katotohanan, hindi po nangyari lahat yun. Doon naman po sa cadaver recovery, doon po sa cadaver recovery, mahigit 200 na ang nailibing, pero 400 na ang nakolekta at inaantay na lang na maililibing. Out of that 434, 287 unidentified, 147 identified ng mga kamag-anakan. Pero wag pong maalala o mabahala dahil ang bawat cadaver kinukunan ng letrato, fini-fingerprint, at sa abot kaya ng mga DNA kits ay kinukunan ng sample DNA para ma-identify later on. Lahat, kung ano man ang ID na nasa sa damit nila, kinokolekta din po yun, yung impormasyon, para sa abot kaya ay merong kahit babahagyang identification ang bawat cadaver. Lahat naman po ito ay dadalhin na doon sa mass grave, at tiningnan na ito ng DOH, dinadala na nga mula kahapon at yung isang araw pa, at lalo pang papaigtingin, lalo pang lalakas itong effort na ito. Yan yung cadaver recovery. Doon sa road clearing, 4 ho ang dump trucks ng DPWH na pinagkaloob sa Armed Forces. Dito sa Tacloban, ang MMDA team na pinamumunuhan ni Mon Santiago galing pa sa Manila ang siyang magiging cluster head, no? Ang cluster head ng road clearing sa Tacloban is MMDA. Ang cluster head naman po doon sa cadaver recovery ay yung Bureau of Fire Regional Director natin dito, Teodor Queta, sa Region 8. Yung cluster head naman sa donations at saka sa food distribution, si Sec Dinky Soliman. Yung cluster head sa mobility at saka sa heavy equipment ay si General Bellarmino ng Armed Forces of the Philippines. So, ginagawa natin, kino-consolidate natin, ini-integrate natin yung mga resources, yung mga truck, yung mga sasakyan, lahat ng mga efforts para maging mas matimbang yung kung ano man. No? Para hindi na yung isang truck magdadala para sa DOH, isang truck magdadala para sa DSWD, pero parehas ang destinasyon. Pinagsasama na lang dahil kulang na kulang nga yung ating mga trucks at ating mga mobility resources. Pero ayon nga sa kay General Bellarmino, there are 10 trucks on the way, nandito na sa Samar. Additional ito ng AFP, darating by lunchtime today. May 20 pa na trucks din ng AFP, mga 6 by lahat ito, na nasa Quezon na patungo rito. At meron pang 20 dagdag pa ron na ngayon nag-a-assemble sa Fort Bonifacio at magsisimula na ng kanilang pagbiyahe dito. Ganun pa man ay umalis na mula sa Manila isang cargo vessel ng DOTC na may naglalaman ng 5 5-ton trucks, mas malalaking mga truck ito para mas mabibigat ng mga kargamento ang madadala nito. May mga payloader, 20 additional trucks, galing naman po ito sa Mindanao na pinaparating natin dito. Ang bawat truck ay magdadagdag ng kakayahan na makapag-deliver ng mga gamit sa iba't ibang mga bayan. So those are our priorities: food and water delivery, cadaver recovery, yung pag-maintain ng law and order, at pagbababalik ng mga ibang serbisyo ng pamahalaan.